Hello Fixters! Welcome back to my channel. Kung nakikita nyo ngayon, andito siya sa may plancha. Ayan, para mas mabilis nating matanggal yung kanyang LCD. Ito nga pala yung LCD bago. Ayan, papakita ko sa inyo kung ano itsura niya. Ang papalitan natin ay ang Samsung S10 Plus. Ayan, S10 Plus. Ayan yung kanyang LCD. Ganito ang itsura niya. Kasama na pati yung kanyang chassis. Ayan, yung marko niya, yung gilid. Isang buo na siya, kaya talagang medyo pricey ang ating LCD ng Samsung. Okay, so i-check lang natin siya lahat. Okay naman, kung may basag ba siya or scratch, just in case, bago natin ilagay ang ating board and everything. So, ayan, mukhang okay naman siya. Ayan, wala naman siyang damage. So, ayan. Mukhang malambot na rin yung nilagay natin dun sa plancha, yung ating phone. Ayan. Ang minimin ko dun sa malambot ay para lumambot na yung pandikit niya sa gilid. So, lalagyan natin siya ngayon itong alcohol sa gilid. Huwag masyadong marami. Ayan. Para mas mabilis din natin siyang matanggal. So, kukuha tayo ng manipis na metal. Ayan. At ating ilalagay lang dyan sa gilid ng bahagya. Huwag natin ipapasok ng lahat. Dahan-dahan lang natin siya slide. Ayan, kasi malambot naman na yung pandikit dahil nilagay natin sa plancha kanina. So, ayan, dahan-dahan lang natin at gilid-gilid lang. Kung kailangan pandagdagan ng konting alcohol, ayan, maglagay lang kayo ng konting-konti lang. Ayan. So, tatanggalin na natin tong kanyang back cover. At ganyan yung itsura ng kanyang back cover, sobrang nipis lang. Ayan, tapos ang gagawin natin ngayon ay tatanggalin natin yung mga tornilyo niya. Ayan, so ang dami niyang tornilyo, make sure na maalis niyong lahat. Ayan, so ipa-fast forward ko na tong video kasi sobrang dami ng tornilyong aalisin natin. Ayan guys. Ang kagandahan lang sa mga Samsung is pare-parehas lang yung size ng tornilyo niya, unlike sa iPhone. Ang iPhone kasi iba-iba yung size niya, may maliit, may medyo malaki, medyo mataba, medyo manipis. Ayan. So ngayon ang gagawin naman natin ay tatanggalin natin itong ito yung wireless na charging. Ito yung nagko-connect doon. So tatanggalin natin din itong altavoz or yung loudspeaker, and continue lang nating alisin itong pad na ito. Ito yung nagsisilbing pag magwa-wireless charger tayong gamit. So ayan, meron pa naiwan na tornilyo, dahan-dahan lang natin, and ayan, kasama na yung konting tapa niya yung marko. Ayan. So gumamit nga pala tayo ng maliit na metal na yun. Tapos ito, tatanggalin natin yung SIM card and SD card tray para matanggal natin yung ating board. Ayan, make sure na tanggalin natin yung i-disconnect natin yung mga flex. Yung flex ng LCD, flex ng battery. Ayan, meron pa ditong tornilyo sa ibaba. Minsan kasi hindi nakikita dun sa unang tanggalan natin, gawa ng may mga tornilyo din sa ilalim ng mga tinanggal natin, kagaya nung sa loudspeaker, may tornilyo pa sa ilalim. So, gamit din ng manipis na metal na to, tatanggalin natin or iaangat natin yung board. So, ito yung itsura ng board ng Samsung Galaxy S10 Plus. Ayan. Yan, tapos lalagyan din natin itong alcohol yung sa may battery para mas mabilis natin siyang matanggal. Gagamit tayo nitong makapal na blade at dito lang sa gilid-gilid para matanggal natin siya. Ayan. So, kunin na natin yung panibagong LCD. Ito yung bago. Tatanggalin natin yung mga plastic na nakakover dyan. Make sure na maalis natin lahat. And then, kunin natin yung ating motherboard and ilagay natin siyang mabuti dyan. Make sure na nakalagay siya ng maayos. Ayan, walang naiipit na mga kable. So, ngayon lagay na natin yung ating battery. Ayan. Teka, may sumamang ko tornilyo. Ayan, tapos i-turn on na natin siya. Tingnan natin kung okay ba yung LCD natin. So, wait lang tayo ng konti dyan. And i-dial lang natin yung mga numbers na yan, kahit ano, para make sure na nagpa-function yung touchscreen niya. So, patayin na natin siya. Mukhang okay naman siya. Ayan. And then, once na napatay na natin yung ating phone,
ay ikakabit na natin yung iba pang mga parts ng ating mobile phone. So, ayan, lagay na natin yung loudspeaker and vibrator yan sa baba. Ayan. Tapos, ilagay na rin natin tong takip na mayroong wireless charging pad. And, ilagay na natin yung mga tornilyo para ma-secure na siya sa ating phone pantalla. Ayan. Ibibilisan ko na lang din tong video kasi marami yung tornilyo. Ayan. And after this, ganong process lang din yung gagawin natin. Lalagay natin lahat ng tornilyo para ma-secure siya. Tapos lalagyan natin siya ng pandikit dun sa gilid-gilid ng phone. Tapos ilalagay na ulit natin yung back cover niya. And that's it. Yun na yan. Thank you so much for watching mga ka-fixters. See you in my next video. Bye-bye!